Kunin natin yung bagay natin. So dito pala sa Malpensa, napakalayo pala nito sa Milan. So bibili ako ngayon ng ticket papunta sa Milano. At ito yung bilihan ng ticket. Yun guys, nakabili na ako ng ticket. Ang bayad ko sa ticket ay 13 bucks. So sundan natin tong treni at doon tayo pupunta. Good morning Italy. Madali lang sundan yung tren nila kasi may mga sign sila ng tren. So sinusundan ko lang. Nakapasok na ako sa train station with my new luggage bag. So hanapin natin yung tren ko. Ito yung mga gusto natin sa buhay yung nawawala tayo sa ibang lugar. Tapos cute na mga makikita mo. So, meron palang dalawang station dito papuntang Milan. Yung isa yung Cadorna, saka yung isa yung Milano Central. So yung Milano Central nasa platform 3 siya. So yun ang gusto natin puntahan dahil mas malapit yun sa lugar na tutuluyan ko. So ito na pala yung tren ko, nandito na. Mukhang maganda yung tren niya. Mukhang malalaki yung mga buwan nila. Ayan. So sakay tayo dito pa Central. And then yung bagay natin iwan natin dito. Para di masikip. Yan yung itsura ng tren nila. Napaka-importante na itong ticket na to pag bumili kayo. Huwag nyo siyang iwawala kasi merong inspector sa loob ng tren. So hinahanap nila yung tren. Pero kung nakalimutan nyo bumili, pwede ka rin naman siguro bumili sa kanila. Siguro nga lang merong penalty or something. So ito na yung binayaran ko. From Malpensa Aeroporto, it only cost me 13 euro. Guys, nandito na tayo sa Central Station ng Milano. Ito yung tsura ng station nila. Laki ng station nila So punta muna tayo sa hotel natin. Oh, laki ng station nila, grabe. This is my second time here. Yan yung tsura nila bago tayo lumabas. So nakalabas na tayo guys. Grabe, ngayon lang ulit ako nakita ng Wagamama dito. So nasa loob tayo ng wow, ang ganda. Parang Union Station sa Toronto. Ang ganda ng nila, station nila. Ang dami ko nakikitang pulis. Nagkalat ng pulis. Ang ganda Magamit ko na ang aking Italian na natutunan kay Super Mario. Let's go! Let's go! Nakalabas na ako ng train station guys. So punta na lang tayo sa
Metro, which is makikita ko na yung Metro, yung may letter M. So nasa labas na tayo ng stasyon. Bilyeteria. Baba na tayo with my baggage. Nakakatawa dito kasi maraming store sa baba, kaya masarap mag ikot-ikot. Ano to? Sapori? Ano to? Tradition Dolciara. Oh, cheese? Is it cheese? So nandito ako ngayon sa bakery nila. At ang gusto kong tikman ay yung pizza nila. Kaya 6 days ako hindi kumain ng pizza. Gusto kong tikman. Isang ganan. Super promotion. So inilit niya na. Nakabili na ako ng dalawa. Di ako makapaniwalang €1 lang to. Ang ganda ng store niya yan. Ang dami niyang mga tinda. Ito ang pantunay na $2 lang. Wow! $2! Busita exit. Nasa train na tayo ng Milan. Parang naliligaw yata ako. So guys, ang ginawa ko this time, since yung train nila tumatanggap ng credit card, nagbayad na lang ako ng credit card. So tingin ko nasa tamang area naman ako, nasa tamang train ako. Bumaba lang ako ng maaga. So sasakay ulit ako, hintayin ko yung train ko, yung train na susunod na train. Dito ako pupunta sa Lambrate. So nandito ako ngayon sa Cayaso. So hintayin ulit natin yung train ko. Grabe, nakakatakot dito sa Milan ah. Pero naalala ko kasi ang daming ganun, no? Ang dami nilang parang sulat ng ano, gang. Saka parang ang dumi ng kalsada nila. Actually naalala ko, nagpunta ako ng Rome dati. Parang ganito rin yung itsura ng Rome eh. So maliban dun sa iba nilang daan eh, parang medyo madumi din. Yun lang naman. Pero yung mga tourist spot, syempre maganda. Pero yung outside ng tourist spot, parang binaboy na nila. Oh, ayun oh, hanggang dito. Some would say that's a street art. Pero pag sa halos lahat ng building, ganyan, parang ano na eh, no? Oh, grabe pati yun. Parang sinakop ng gang. Isa sa mga nakita kong puno dito na kakaiba is tong puno na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero yung dahon niya puro tusok-tusok. Tapos wala siyang ibang dahon. Ano kaya yan? Ano? Parang medyo familiar yung lugar sa akin. Kung di ako nagkakamali, baka dito rin ako nagstay nung huli kong pumunta dito nung 2017. So tingin ko mayroong high gate dito. Guys, pansinin nyo kung gaano kaliliit yung mga sasakyan. Hindi uso dito yung mga malalaking sasakyan, puro maliliit. Oo nga, ito nga yata yan. Hostel Color. Guys, nandito ako ngayon sa Hostel Color Hostel dito sa Milano.
So it's 2 kilometers away dito sa Duomo Church. And unfortunately, magpapalit ako ng lugar. Nag-book ako ng hotel, ng mas maayos na hotel for 3 nights kasi unfortunately hindi ko gusto tong hostel na to. Ito yata yung first time kong hostel na madumi. So hindi ko siya gusto. Although 10 yung kama niya, as in talagang literally double deck lang yun dun sa kwarto. At sobrang dumi dun sa loob. Tas yung may amoy siya na hindi ko kaya. Kaya nag-book ako. Medyo mas mahal ng konti pero at least medyo komportable, di ba? Hindi naman ako ganun kaarte. So usually hostel is fine for me. Pero this time siguro hindi naman masamang i-pamper natin yung sarili natin. So kinancel ko na siya. Hindi ko lang alam kung ika-cancel. I mean, I'm waiting for the guy, for the receptionist to come back. Pero ang tagal niya kumakain siya, ang dami niyang dahilan. Tapos ngayon naninigarilyo siya. So nintay ko siya, ang tagal niyang bumalik. Magtatanong lang naman ako, 'di ba? I mean, tatanong ko kung paano i-cancel. Anyway, may papakita ko ang itsura ng loob. Kaya bakit ko na napag-decide na mag-cancel for 3 nights. So siguro magbabayad ka ng isang gabi, pero you know, minsan maganda rin pala check mo yung hostel mo, no? Hindi lang pala importante na nasa website yung details. So depende ka rin talaga sa reviews. So ito yung lugar nila sa loob, yung reception nila. Sobrang dilim. Saka mausok. Ngayon ko lang nabasa yung reviews. So hindi pala talaga maganda yung reviews dito. So siguro good decision na rin na lumipat ako at nakabook na ako ng hotel like in an instant. Bam! Guys, so kinancel ko na yung stay ko dun sa lugar na yon. Sobrang hindi ko siya nagustuhan. And I don't mind kahit di nila ibalik yung pera. Pero I'll try to message them later. Ang weird lang, pag magpapa-cancel ka, kailangan i-message mo pa sa WhatsApp. Sila na yung nasa reception. Nandun na sila sa reception. Although, hindi naman ako natatakot dun sa sa graffiti. Sabi nga nila, yung graffiti daw parang it's a sign of self-expression dito. Kaya inaalaw nila yung ganong graffiti sa mga kalsada nila. Hindi ko lang kaya, sobrang sketchy yung lugar. Yung beddings nila like literally bed space lang, 'di ba? Parang so kung ako na matutulog sa taas, hindi ko kakayanin doon kasi magiging maingay, 'di ba? Magiging maingay siya. Tapos yung nag-i-stay dun sa ilalim. Nung pagkapasok ko, kinamusta ako. Galing daw siyang Korea. Lalaki, Korea. Tapos Italiano daw siya. Pero ngayon bumalik na siya dito kasi na-injury daw siya sa Korea. And then nakita ko siya nag-rolyo siya ng sigarilyo dun sa sa bed niya. Tapos nandun yung mga pagkain niya. I mean, there's nothing, it's just very sketchy for me. Meron akong dalawa dun na nakasabay rin, nag-reserve ngayon. And then galing silang Morocco. Sabi niya hindi daw siya makahinga kasi sobrang dumi daw, which is sobrang dumi talaga ng hotel na yun.
Tapos yung mga staff, ang tagal nila mag-reply. Sabi ko, putragis kayo. Anyway, lilipat na ako dun sa kabila kong hotel. Bonjour, no? Si Forma Vlog. Time check guys, malapit na ako sa hotel. So I can't wait. Gusto ko na magpahinga. Papagod na ako. Okay na. So nakikita niyo yung parking nila, no? Double parking nila. Tapos mas maayos ang parking dito kaysa UK. Kasi no, pare-pareho sila ng kung saan sila nakarap. So yan na yung hotel natin guys. Hotel Da Vinci. Guys, so nakalipat na tayo sa bago nating lugar. Finally, thank you Lord. At gusto ko lang pakita yung lugar ko ngayon. So yan yung lugar natin. Ito yung washroom nila. Nakakatuwa sa Italy, no? May mga ganyan sila. Hindi ko alam kung para saan to. Saka ito for sure to do your number 2. Pero ito siguro, I don't know. And ito yung washroom, yung shower nila. Mas malinis siya, no? Siyempre mas mahal. At ito yung TV nila. Medyo outdated lang yung TV nila. So that would be nice kung mas bago. Saka mas mataas yung TV nila. Ito yung kama ko guys, king bed. For 3 nights, which is not bad. This is unexpected. Hanggang ano lang ako eh. At ito yung view ko. So nasa pinakamataas ako na part ng Milan. So yan yung view. Medyo ano no, parang Pilipinas din no. May Pilipinas na malamig lang. Grabe. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na at least kahit gumastos ako ng extra, hindi ako nagkamali na mag-book ng panibagong hotel. Ito yung isa sa mga, alam mo yun sa gastos mo, yung extra gastos na hindi mo pinagsisisihan. So, yun lang. Grabe, sarap ng tsokolate. Dumating na in-order ko sa restaurant na to. At napakalaki ng pizza nila. Grabe. Bon appetit! Grabe. Sobrang nipis ng pizza nila. Sarap. That's it. Medyo natin ang pagkain natin ng pizza. First time in Milan. Bago sarap. Bago.